Okay, so itong topic na to ay um, karugtong to nung discussion about accent mark or mga tilde sa Spanish. Vamos a estudiar sobre las pronunciaciones, yung tamang pronunciation ng mga words sa Spanish kasi may rules yan eh. So, yan ang ating pag-uusapan. So una, bago natin yan puntahan, let's review about the syllables, yung syllabication. So sa madaling salita, yung syllables, yun yung mga bilang ng tunog na gawa ng mga combined letters na mayroon sa isang salita. Kagaya halimbawa nitong salita na to. No, so ilang tunog or ilang letter combinations, ilang tunog na gawa ng letter combinations ang meron tayo dito. So, education. So lalabas, meron tayong apat, no? Yan. So meron tayong apat na syllables dyan. Another example, ayan. So, ilang syllables kaya mayroon tayo dito? Tingnan natin. Community. Yan. So, lumalabas ay meron tayong apat din na syllables dito sa salitang community. And last example, Tagalog naman. Yan. So, how many syllables do we have? Paaralan. Ayan. So, we have four syllables din, no? So, basicamente guys, yun ang syllables. Kung ilan ang pagkakahati-hati ng mga tunog ng combined letters pagka binabaybay natin yung isang salita. Yan. Now, let's review about stress or emphasis. Ang stress or emphasis guys, yan naman yung paglalagay, pagbibigay ng diin sa isa sa mga syllable sa isang salita. So, lalo na pagka nakita natin na mayroong dalawa or more na syllable sa isang salita, well, definitely, ang isa dun sa mga syllables na yon ay a-applyan natin ng stress. Hindi kasi pwedeng lahat ng syllables ay pantay-pantay yung tono, monotone. So, definitely meron dong isa na kung saan nandoon yung stress or yung diin pagka binibigas na natin. Halimbawa, ayan, yung salitang education na yan, no? Nasaan dito? Nasa aling syllable kaya nahuhulog yung stress or diin pagka ah, binibigas na siya? O, tingnan natin. Ayun. So lumalabas, nandun siya sa K. Education. 'Di ba no? Education. Pagka binibigkas siya, yung syllable na yan, lumalabas yan yung mas naririnig. It receives the, the stress, yung more sound, mas napapansin siya pagka binibigkas yung salitang education. No? How about ito naman kayang salitang ito? Nasa naman kaya yung stress? Nasaan yung diin pagka binibigkas na siya? Ayan. So lumalabas nando naman sa pangalawang syllable. So pagka binibigkas siya, community. 'Di ba no? Community. So dun sa mu, nandoon yung stress. It receives the more sound, yung syllable na yan. How about ito naman kayang salitang ito? Nasa naman kaya yung stress or diin pagka binabasa na siya? Tingnan natin. Ayun, nasa huling syllable naman pala, no? So pagka binibigkas siya, ang bigkas sa kanya ay paaralan. Paaralan. No, nandun sa lan. Paaralan. Nandoon yung stress. So, yan, it proves our point na um, pagka ang isang salita ay mayroong two or more syllables, well, definitely one of those syllables will receive the stress or the in.
Ngayon, sa Tagalog kasi or sa Ingles, wala namang particular na rule kung saan kailangang i-apply ang stress pagka binibigkas yung salita. Sa katunayan, sa Tagalog, may mga salita tayong pare-pareho ng spelling, pero sa pamamagitan ng magkaibang kinalalagyan ng stress or diin, nagbabago yung meaning ng salita. So hindi siya kagaya sa Spanish, sa English o kaya sa Tagalog, pwedeng yung stress kahit saan nandun eh, no? Walang particular na rule na pagka nagtatapos sa ganitong letter, dapat ang stress nandito. Walang ganon. Ang stress pwede siyang kahit saan nandoon. Talagang para malaman mo, kailangan marinig mo yung mga salita na yon, no? Tapos gagayahin mo the way they are pronounced. That's how you will be able to familiarize yourself kung nasaan ba yung diin or stress dun sa salita na yung pagka narinig mo na siya from Tagalog speaker, no? Kagaya nitong mga salita na to. Ayan. So yung pula, that means na nandoon yung stress. So kagaya niyan, buko, yung isa naman ay buko, buko. So nandun sa bu yung stress. Yun ang nakaka-receive ng more sound, no? Buko. Whereas yung isa naman ay uko. Uko. Nandun naman sa ko yung stress niya. Pareho sila ng spelling pero magkaiba sila ng kinalalagyan ng stress. At therefore, magkaiba sila ng meaning. Gayun din naman yung salitang tubo at saka tubo. Pareho ng spelling pero magkaiba ng kinalalagyan ng stress at magkaiba rin sila ng meaning dahil dyan. Baba at baba. Magkaiba din sila ng meaning. Pareho ng spelling, magkaiba ng kinalalagyan ng stress, magkaiba ng meaning. Galing, galing. So, alam naman natin ibig sabihin yan. Pareho ng spelling, magkaiba ng kinalalagyan ng stress, magkaiba ng meaning. Ganon din naman yung mga salitang bata, which is bata, kid, at yung isa naman ay bata, bata. Ibig sabihin, as in like batahin, no? Tiisin. Yan. Luto and luto. Luto is like past tense, no? Luto na. Ayan. So, pare-pareho sila ng spelling, pero magkakaiba sila ng meaning. At para malaman mo which one is which, ang nagde-determine dyan yung diin eh. Yung stress, no? Yung emphasis kung saan natin mas dinitiinan pagka binibigkas natin siya. So, malaking role ang ginagampanan ng paglalagay ng tamang diin sa tamang lugar. Yun ang nagdidikta minsan ng meaning ng salita. Yan. Ngayon, kagaya ng pinupunto natin, sa Tagalog, wala namang partikular na rule eh. Pwede ngang stress or diin ay nasa kahit saang syllable, no? Pero sa Spanish, guys, ay sistemado tayo, no? Systematic tayo. Meron tayong particular na rule na magga-guide sa atin kung paano natin ipopronounce ng tama yung mga salita at saan natin dapat ilagay ang stress. Meron tayong mga rules niyan sa Spanish. At kahit na first time mo pa lang na makita yung isang salita, malalaman mo na agad paano siya bigkasin. No, kasi may guide ka eh, may rule tayo eh. Sa pamamagitan ng rule na yon, susundin mo lang, malalaman mo na kung saan mo dapat diinan or lagyan ng stress yung isang salita, no? At para hindi tayo mahirapang maintindihan at tandaan 'yan, meron lamang tayong tatlong rules na pag-uusapan. Okay? So vamos a empezar con esta parte. Yan. So rule number one guys, madali lang itong maintindihan at tandaan. Ang lahat ng mga salita na babasahin natin sa Spanish na nagtatapos sa A, E, I, O, U, N, S. Pitong mga letters yan. Lahat ng mga salita na nagtatapos sa alinman sa mga letters na ito, pagka binigkas na po natin, ilalagay natin ng diin or stress sa second to the last syllable. So ang bilang natin mula sa dulo, no?
Mula sa last syllable, bibilang tayo first o last syllable, second to the last, third to the last. So, ang stress niya, ang diin niya, nandoon sa second to the last syllable. Kagaya ng mga sumusunod na salita. Yan. Korbata. So, we have the last syllable, second to the last, third to the last. So, according to the rule, pagka daw nagtatapos sa A, E, I, O, U, N, S, this one ends with A. No? So, following the rule. So, ang kanyang diin or stress nandito sa second to the last. Last, second to the last. So, ito ang diin niya o stress. No? Kaya pagka binasa natin yan, ang basa po dyan ay korbata. Di ba, no? Korbata. Korbata. Yan. Ganon din naman yung salitang especie. 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 Profesora. Profesora. Taxi. Ito nagkataon lang dalawang syllables lang sila. So last, second to the last. Nandito. Basta second to the last, no? Kahit dadalawang syllables lang yan. Taxi. Eskwela. Tribu. Estudian. Abogados. Yan. Makita mo may nagtatapos sa S, tatapos sa N, nagtatapos sa U, A, ganun din sa E or I. So yan, they follow the rule, no? Nagtatapos sila dun sa mga letters na yon, and therefore, ang diin or stress pag binasa na sila, nasa second to the last. Okay? And that's what rule number 1 says. Next, rule number 2 naman. Lahat naman guys ng mga salita na nagtatapos sa all other letters. 'Di ba pito yung binanggit natin kanina, no? 27 ang letter ng Spanish alphabet. So ibig sabihin lahat ng mga natirang mga letters which is mga consonants na pagka doon naman sa alinman doon na mga letters na yon, na mga consonants nagtatapos ang isang salita, pag binigkas natin sila ang diin or ang stress nasa last syllable. So ang usapan lang pala natin yan guys, either last syllable or second to the last. Depende sa last letter nung salita na yon or ending letter niya. O kagaya nito, ciudad. O nagtatapos sa D, o. So last syllable siya, ciudad. Papel, nagtatapos naman sa L. Feliz, nagtatapos naman sa Z. So nasa last syllable din ang diin. Aktor, asukar. Nasa last din, no? Ilang syllables ba meron tayo dito? Last, second to the last, third to the last. So nandito sa last. Asukar, estupidez. Ito ilang syllables to. One, two, three, apat pa. No, but then again, nagtatapos siya dun sa all other consonants. Last syllable tayo. Estupidez. Komputador. Reloj. Yan. So that's what rule number 2 says. No? Yung mga salita na nagtatapos sa all other consonants, ang kanilang diin pag binibigkas nasa last syllable. Okay, so yan yung dalawang main rules guys na dapat natin tandaan, no? Last syllable at saka second to the last lang ang usapan natin. Pag nagtatapos dun sa pito, A, E, I, O, U, N, S, second to the last syllable ang diin. Nagtatapos sa all other consonants, last syllable ang diin pag binigkas natin. Ngayon, ang rule number 3 naman, ayan, lahat naman ng salita na hindi sumusunod sa dalawang rules na nauna ay may tilde at kung nasaan ang tilde ay naroon ang diin o stress pag binigkas. Sa madaling salita guys, lahat ng mga salita na makikita natin na may tilde, may may accent mark, may tilde, kung saan natin nakita ang tilde, regardless guys kung ano ang ending nung salita, it could end in any letter.
No? Basta ang tatandaan natin pagka may tilde ang isang salita, may accent mark, kung saan mo nakita yung tilde, doon mo ilalagay ang stress. Okay? Regardless na yan nung ano man ang last letter niya. Either nagtatapos dun sa alinman sa pito o nagtatapos sa kahit na anong consonant, kahit na anong letter. Basta may nakita kang tilde, kung nasa ang syllable yung tilde, doon ka magdidiin. Okay? That's rule number 3. Kagaya ng mga salitang, ayan, o ito, nagtatapos sa E. Dapat ito sumusunod dun sa rule number 1 eh. No? Dapat sana ang kanyang diin pag binigkas mo, according to rule number 1, dapat nasa second to the last eh. Pero wala siya dun sa second to the last. Nasa last siya. No? Kasi may nakita tayong tilde. Ibig sabihin, kung nasan yung tilde, doon ka magdidiin. Regardless na yung kung ano pang ending na letter niyan. Kaya ang basa diyan ay cafe. Cafe, plátano, corazon, Peru, Canada, Sabado, Miyerkules, Kumpas. Ayan. So, nagtatapos man sila dun sa alinman sa mga 7 letters, pero hindi natin susundin yung rule number 1 na yon. Superseded yon kung baga, no? Kasi kung nasan yung tilde or accent mark, doon ngayon tayo magdidiin. Okay po? Kung baga yung tilde or accent mark, para siyang ano eh, para siyang karatula, no? Para siyang palatandaan, itinuturo ka niya, o dito, dito, kung nasan yung tilde, o dito ka magi-stress. Now, on the other hand, pagka wala ka namang nakita niyan, wala ka nakitang tilde, that means yung salita na yun sumusunod doon sa rule kung alin ang nakakasakop sa kanya. So kung ito ending niya, wala ka nakitang tilde, o dapat mong sundin yung rule. Ilagay mo yung stress dun sa second to the last syllable. Pero pag may nakita kang tilde, o superseded na yung rule na yon, kung nasan yung tilde, dun ka ngayon maglalagay ng stress o diin. No? Kaya nga ang basa diyan ay cafe, cafe. Hindi mo yan babasahing cafe. Hindi, cafe. Dito ka magi-stress. Yan. Okay po? Yan. Ito naman yung mga iba pang mga salita na may tilde na mga hindi naman sumusunod sa rule number 2. No, kasi yung kanina, mga nagtatapos yun sa A, E, I, O, U, N, E, S, E, pero hindi sumusunod sa rule. Imbis na yung diin pag binigkas ay nasa second to the last, ang diin or stress could be anywhere kung nasan man yung tilde. Ito naman, mga salita naman to na nagtatapos dun sa iba't ibang mga consonants na imbis na ang diin ay nasa dulo na syllable, nasa last syllable, wala siya doon, no? It could be in any other places kung nasan man yung ating tilde. Kagaya niyan, tatapos sa seta. So, pero ang basa diyan ay kalis. Imbis na kalis sa dulong syllable, ang basa ay kalis. Phoenix, abil, silent H, abil, arbol, which is puno, Hernandez. So, pati apelyido ng tao, pangalan ng tao, guys, pwedeng applyan yan. Perez, cesped, cancer. Ayan. So makikita natin nagtatapos sila sa iba't ibang mga consonants pero ang diin pag binibigkas wala po sa dulo. No, yung iba nasa second to the last ang karamihan. So yan, like what we mentioned, applicable yan guys sa kahit na anong mga salita. No, pwede sa pangalan ng tao, pangalan ng lugar, event, etc. Yan. So kahit alin diyan, pwedeng lagyan ng tilde or accent mark kapag kailangan. So, to summarize guys, rule number 1, ang mga words na nagtatapos sa A, E, I, O, U, N, E, S, E, pag binigkas na natin, ang stress ay nasa second to the last syllable.
Ang mga rule number 2 naman, ang mga words na nagtatapos sa all other consonants, all other letters, ang stress naman ay nasa last syllable. At rule number 3, lahat ng mga salita na may tilde, regardless ano man ang last letter niya, kung nasan yung tilde, dun tayo maglalagay ng stress or diin. Okay? So basikamente yan lang naman ang rule sa pronunciation sa Spanish, guys, na dapat nating matandaan, no? So pag wala kang nakitang tilde sa isang salita, you have to follow either rule number 1 or number 2. Pag may nakita ka namang tilde o kung nasan yung tilde, doon ka maglalagay ng stress. Superseded na nun yung rule number 1 or number 2. Okay? So para lalo tayong maging pamilyar, gumaling sa pagpo-pronounce, pagbabasa ng mga Spanish words, kailangan nating mag-practice pa, no? So magbasa tayo ng mga Spanish words, makinig tayo ng mga Spanish audio, no? Para mas mapamilyar tayo paano bigkasin ng mga native Spanish speakers yung mga salita. Okay? So I guess that's all for this discussion. Muchísimas gracias a todos.